King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 253. Baybayin. Ang mga mata ng batang babae na nakaasol ay naging matubig at tila labis na nakikiramay. Masama ang loob ng mga nanonood sa kanya at sinabihan si Zhao Feng na ibenta ang maliit na pas ang magnanakaw sa babae. Oo naman, 1 bilyong primal na kristal na bato. Tumawa si Zhao Feng. Ang kabataan na kaitim ay mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao at galit na tinitigan si Zhao Feng. Kung hindi dahil nasa crossing skyship sila ay baka umatake na siya. Ang 1 bilyong primal crystal na presyo ni Zhao Feng ay malinaw na walang anumang intensyon na makipagkalakalan. Pinaglalaroan lang niya ang mga ito. Tinger, maghintay hanggang sa makatawid tayo sa River of Rage at pumasok sa Canopy Great Country. Bibili ako ng eksaktong parehong pusa. Tumawa ang matanda na nakasuot ng plainly sa likod ng dalawa. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagpahayag ng mga ekspresyon ng paghamak habang itinuturo nito ang isang daliri sa langit. Kasunod nito, pinahaba nito ang 2 daliri at inihambing ito. Sinasabi nitong mag-isa lang, wala nang iba. Ang mga tao sa malapit ay malinaw na naiintindihan ang kahulugan nito. Isa lang sa mundo. Hindi kailanman isa pang pareho. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tumanggo ng buong pagmamalaki bilang tugon sa karamihan. Nakabuka ang panga ng lahat at labis na nagulat. Ang katalinuhan ng pasang ito ay maihahalin tulad sa mga fox beast. Tito Liu, tingnan mo. Ito ay nagsasabi na ito ay nag-iisa sa mundo. Paano mo mabibili ang pareho para sa akin? Ang batang babae na nakaasol ay nagpout at hindi sinasadyang tumingin sa maliit na pas ang magnanakaw, ayaw umalis. Walang magawa ang simpleng nakasuot na elder at ang kabataang nakaitim ay tumitig kay Zhao Feng nang may galit. Hindi nakaimik si Zhao Feng. Sa maikling panahong ito ay nasaktan niya ang 2 grupo ng mga tao. Nais bilhin ng dating grupo ang kanyang Asher Sharp Swallow ngunit lumitaw ang puot matapos silang tanggihan. Nais bilhin ng grupong ito ang kanyang munting pas ang magnanakaw ngunit gustong kunin ito dahil hindi nila ito kayang bilhin. Ha, anong klaseng mundo ito? Hindi maiwasan ni Zhao Feng ang umiling. Kung iisipin ng mabuti, ang dahilan ay dahil akala nila madali siyang mabuli. Siya ay nag-iisa, may mababang paglilinang, at nagmula sa labas ng Canopy Great Country. Ang tingin sa kanya ng lahat ay kababayan, at madaling pantirya. Ang crossing skyship ay dahan-dahang sumulong. Ramdam ni Zhao Feng ang lamig ni Chi Jiu at Grey Cat Eagle. Sa kabilang grupo, ang kabataang nakaitim ay puno ng galit dahil naramdaman niyang pinahiya siya ni Zhao Feng. Ang simpleng nakadamit na elder sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay kumislap, imposibleng makita ang kanyang iniisip. Kung ang 2 grupong ito ay sabay na umatake pagkababa ko sa barko. Malamig na suminok si Zhao Feng. Tanging ang pilak na buhok na kabataang si Chi Jiu lamang ang maihahambing kay Kang Yuyo. Ang pinakamalakas na tao ay dapat ang nakasuot ng simpleng elder na nakabuo na ng half-step True Spirit Chi. Magagawa pa niyang labanan ang mga normal na cultivator sa True Human rank. Siyempre, naisip ni Zhao Feng na kahit na hindi siya ang kanyang kapareha, maaari niyang tumakas gamit ang kanyang Yin Shadow Cloak at Lightning Inheritance. Munting kaibigan, napakaganda ng pangalan ng pamilyang Overlookong Mist Liu at hindi namin pinipilit ang pakikipagkalakalan, ngunit hindi kami makatitiyak na hindi gagawin ng iba. Kung gusto mo, pwede kang sumama sa aming 3 pansamantala. Iminungkahi ng matanda na malinaw ang pananamit. Tumalon ang puso ni Zhao Feng. Matalino talaga ang matanda. Masasabi niya na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda para kay Zhao Feng at kung tutulungan niya si Zhao Feng na malutas ito, si Zhao Feng ay may utang sa kanya. Kasabay nito, kinailangan ni Zhao Feng na lumuwag sa pagbebenta ng pusa. Nag-isip ng malalim si Zhao Feng. Hindi siya natakot sa 2 grupong ito. Kahit na hindi siya ang kanilang kalaban ay ligtas siyang naka-atres. Ngunit, magandang bakas ang Overlookong Mist Liu na pamilya. Hindi alam ni Zhao Feng ang lugar at hindi rin kilala ang sinuman. Ni hindi siya sigurado kung aling pamilya ni Liu ang hahanapin niya. Paano kung kayong 3 ay dapat siguraduhin ang kaligtasan ko pagkababa natin ng bangka? Tungkol naman sa kapalit,
kung gustong sumama sa iyo ng munting pas ang magnanakaw, hindi ko ito pipigilan. Sagot ni Zhao Fang. Oo naman. Isang masayang ekspresyon ang ipinakita ng matanda na nakadamit ng simple. Sa likod nila ay isang napakalaking pamilya na may mayayamang yaman. Sa katalinuhan ng maliit na pas ang magnanakaw, tiyak na darating sa kanila ang mga mapagkukunang ibinigay. Matapos makipagkasundo ang matanda at si Zhao Feng na simple ang suot, sinabihan ng una ang babaeng nakablo at youth in black. Mabuti. Agad na nagtagumpay si Tio Leo. Masayang sabi ng babaeng nakablo na parang nasa kamay na niya ang maliit na pas ang magnanakaw. Malamig na bumungisngis ang nakaitim na kabataan ngunit hindi nabawasan ang galit sa kanyang mukha. Gamit ang maliit na pas ang magnanakaw bilang linya ng koneksyon, hindi nagtagal ay nakilala ni Zhao Fang ang tatlong tao. Ang simpleng nakadamit na elder na tinawag na Uncle Liu ay isang elder ng overlookang Mist Liu family. Ang babaeng nakaasol ay tinawag na Liu Tinggayo at isang henyo ng mga nakababatang henerasyon ngunit mula sa pagiging layaw na ibinigay sa kanya ni Uncle Liu, masasabi na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kasing simple ng hitsura nito. Ang kabataang nakaitim ay tinawag na Liu Dong, isang manliligaw ni Liu Tinggayo. Ngumiti si Zhao Fang at naunawaan ang background ng tatlo. Ang overlookang Mist Province na pamilyang Liu ay isang maliit na pamilya sa Canopy Great Country, tulad ng kung paano ang pamilya Zhao ay nasa Cloud Country. Ngunit kahit na ang isang maliit na pamilya ay may elders at half-step through spirit realm. Mula dito, makikita ng isa na ang pagsulong ng paglilinang sa Canopy Great Country ay higit na lumampas sa 13 bansa. Si Zhao Fang ay isang taong dumating sa lungsod mula sa bukid, kaya't siya ay isang kababayan ay makatwiran. Hehe. Inilabas ni Liu Tinggayo ang kanyang merienda at ipinakain sa maliit na pas ang magnanakaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay may malaking gana at hindi kumain ng normal na pagkain. Hanggang sa naglabas si Liu Tinggayo ng mga primal crystal stone at ilang mahalagang espiritual na table task ay masayang kumain ang maliit na pas ang magnanakaw. Tumawa ang matanda na nakasuot ng simple. Dahil sa katakawan at kasakiman ng mga pas ang magnanakaw sa pera, hindi mahirap linlanggan ito palayo kay Zhao Fang. Sa sandaling ito, malinaw na hindi makakalimutan ni Zhao Fang na tanungin si Liu Tinggayo at ang kumpanya tungkol sa sitwasyon sa loob ng pamilya Liu. Maaari ko bang itanong kung mayroong isang tao na tinatawag na Chengsen sa pamilya Liu? Tanong ni Zhao Fang. Ang kanyang paglalakbay sa Canopy Great Country ay upang mahanap ang taong ito. Ang misyong ito ay nag-ambag kung ang sitwasyon sa loob ng 13 bansa ay maaaring baguhin o hindi. Liu Chengsen. Sa pamilyang Liu lamang ng overlookang Mist Province, mayroong higit sa isang tao na tinatawag na Liu Chengsen. Umiling si Tio Liu. Napakaraming tao na may parehong pangalan sa malawak na lupaing ito. Tumigil sa pagsasalita si Zhao Fang. Bumalik sa pamilya Zhao, mayroong higit sa isang tao na may parehong tao sa kanya. Sa Canopy Great Country, ang pamilyang Liu ng 4 na dakilang pamilya ang aming pangunahing pamilya. Bukod sa kanila ay mayroong mga pamilya sa side at mga pamilya ng sangay. Sa pagkakaalam ko mayroong 7 pamilya sa side at ilang daang pamilya ng branch. Paliwanag ni Tio Liu. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na i-click ang kanyang dila. Ang pamilyang Liu ay ang pangunahing pamilya at mayroong 7 pamilyang side sa ilalim nila. Sa ilalim ng mga pamilyang side ay mga pamilya ng sangay. Ang overlookang Mist Province na pamilyang Liu ay miyembro lamang ng mga pamilya ng branch. Matapos malaman ito, nanginginig ang puso ni Zhao Fang. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang pamilya Liu. Ang overlookang Mist Province na pamilyang Liu ay malamang na walang karapatang makipag-ugnayan sa pangunahing pamilyang Liu. Dapat ko bang hanapin ang pangunahing pamilya, pamilya sa gilid o pamilya ng sangay? Sumakit ang ulo ni Zhao Fang. Ang pangalawang misyon ay magpadala siya ng liham. Akala niya ay magiging simp ngunit ang katotohanan ay lubhang komplikado. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagkakataon na maging pangunahing pamilyang Liu ay hindi mataas, ngunit hindi imposible. Inaasahan ko na ito ay isang tao mula sa pamilyang side na may ilang kapangyarihan. Kung siya ay mula sa pamilya ng branch, magiging mahirap iyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang.
Mayroon lamang 7 side na pamilya ng pamilyang Liu at bawat isa sa kanila ay makapangyarihang puwersa. Ngunit napakaraming pamilya ng branch. Binilang sila ng daan-daan. Hindi alam ni Zhao Feng na nang banggitin niya ang pangalang Liu Qingxin kay Uncle Liu, kumislap ang mga mata ng taong nakasuot ng gintong damit. Liu Qingxin. Maaaring ang taong iyon. Imposible. Hindi pwede. Dapat ay isang taong may parehong pangalan. Huminga ng malalim ang taong nakasuot ng gintong damit at umiling. Napakaraming tao na may parehong pangalan. Napaisip ang taong nakasuot ng gintong damit. Ang crossing sky ship ay sumulong. Mabilis na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata ay lumipas na ang 7 hanggang 8 araw at sa wakas ay nakarating na sa dalampasigan ang crossing sky ship. Ang baybayin sa tapat ng River of Rage ay kristal na bughaw. Ito ay tila isang tanawin mula sa isang likhang sining. Nalubog si Zhao Feng sa kanyang nakita. Nakakaakit, kaya ito ba ang mga banal na lupain ng paglilinang ng Canopy Great Country? Ang mga mata ni Liu Tinggayo ay kumislap ng maliwanag at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, namangha sa bahaging ito ng lupa. Ang timog ng River of Rage ay itinuring na tiwangwang at baog. Sa pagdaan lamang sa ilog ay tunay na nakapasok ang isa sa Canopy Great Country. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay nakakuha ng hindi masusukat na kapangyarihan sa ilog ng galit. Tila kayang-kaya nitong punatin ang kontinente. Ang Heaven Earth Yuan Qi sa kabilang baybayin ay higit sa 10 beses na mas siksik kaysa sa 13 bansa. Ang River of Rage na ito ay naglalaman ng ilang kapangyarihan na maaaring makagambala sa pamamahagi ng Heaven Earth Yuan Qi sa Northern Continent. Huminga ng malalim si Zhao Feng, hindi masukat ang kapangyarihang iyon. Ang River of Rage ay isang napakahiwagang ilog. Ang pinakamataas na ranggo na inheritance na Heaven's Legacy Inheritance ay lumitaw dito ilang 10,000 taon na ang nakalilipas at ipinanganak ang River of Rage. Sabi ni Uncle Leon na parang nagkukwento. Heaven's Legacy Inheritance. Isang inheritance na mas mahusay kaysa sa Scarlet Moon Inheritance. Si Liu Tinggayo ay puno ng kuryosidad. Ang Scarlet Moon Inheritance ay nireranggo na 3 sa 4 na Great Inheritance at ang dahilan kung bakit umabot sa ganoong taas ang Scarlet Moon Patriarch. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay ang pinakaluma at mahiwagang pamana sa 4. Ang rate ng hitsura nito ay napakababa at walang gaanong impormasyon ang nalalaman tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Tio Liu. Kulang lang ang impormasyon tungkol sa Heaven's Legacy Inheritance. Walang nakakaalam kung ito ang pinakamalakas o hindi, ngunit tiyak na ito ang pinakamatanda at pinakamisteryoso. Kumbaga, sa tuwing lalabas ang Heaven's Legacy Inheritance, magbabago ang sitwasyon ng kontinente. Ngunit ang inheritance na ito ay matagal nang hindi nagpapakita. Biglang sinabi ng maharlikang nakadamit na ginto na tahimik. Ito ay mga alingaw-ngaw lamang. Walang sino man ang kukuha nito bilang totoo. Hindi nagtagal ay nakarating sa dalampasigan ang crossing sky ship. So. Lahat ay umalis sa crossing sky ship. Ang pinakamabilis na tao ay malinaw na ang taong nakasuot ng ginto. Sa isang iglap, nawala na siya sa ulap. Brat na may asol na buhok. Sigurado ka bang hindi mo ibebenta ang Asher Sharp Swallow? Nilapitan ng gray middle-aged gray cat eagle si Zhao Feng kasama ang 2 katulong sa likod niya. Sa kabilang banda, ang pilak na buhok na si Chi Jiu ay may malamig na mapanoksong ngiti sa kanyang mga labi. King of Gods, Kabanata 254. Tama, Beast Tamer ako. Hiniling ni Gray Cat Eagle ang 2 katulong na parehong nakarating sa 7th sky na samahan siya at sila ay nasa Shuzishan o Aoyut Ian tier. Si Chi Jiu ay tila nag-iisa at nakatayo sa kabilang panig habang siya ay malamig na ngumiti. May iilan ding mga nakatayo sa gilid na kumikinang ang mga mata. Sa puntong ito ng oras, ang kapaligiran ay sobrang tense. Ang buong kaganapang ito ay dulot ng brat na may Asher na buhok na nagmula sa labas ng Canopy Great Country. Ang kawawang brat sa kanayunan ay may mahalagang lumilipad na hayop at isang matalinong alagang pusa na naging sanhi ng pag-iisip ng iba na nakawin ito. Inakala ng lahat na ang taong ito ay walang background at mababang cultivation, kaya siya ay isang magandang target. Hindi nagsalita si Zhao Feng ngunit ngumiti kay Uncle Leo.
Ayon sa kanilang kasunduan bago ang tatlo mula sa pamilya Liu ay kailangang matiyak ang kanyang kaligtasan. Nais ni Uncle Leo na gumamit ng malalambot na pamamaraan upang matulungan si Liu Tinggayo na makuha ang maliit na pasang magnanakaw at ito ay isang perpektong pagkakataon para sa kanya na magkaroon ng utang si Zhao Feng sa kanya ngayon. Lahat, itong munting kaibigan dito ay bisita ng aming overlookang Miss Liu family. Sana bigyan ako ng mukha ng lahat. Tiningnan ni Uncle Leo ang karamihan at inilabas ang kanyang kalahating hakbang na True Spirit Realm Aura. Para siyang bundok na walang kapantay. Sa Canopy Great Country, mayroong isang pamamaraan na maaaring magpapahintulot sa True Force na dahan-daang magbago sa chi ng kalahating hakbang na True Spirit at maging mas katulad ng chi ng True Spirit. Ang mas mataas na porsyento ng chi ng kalahating hakbang na True Spirit na na-convert, mas malakas ang isa. Ayon sa kaalaman ni Zhao Feng, ang kalahating hakbang na True Spirit Realm expert sa 13 countries ay nagkaroon lamang ng 1/20 hanggang 1/10 na na-convert. Gayunpaman, sa Canopy Great Country, ang mga normal na half-step na True Spirit Realm expert ay 20 hanggang 30% ang na-convert, ibig sabihin ay 2 beses silang mas malakas kumpara sa mga nasa 13 bansa. Mabagal ang pagbabalik loob, ngunit kapag mas napagbagong loob, mas mataas ang pagkakataong makapasok sa True Spirit Realm. Kung ang isa ay nag-convert ng 70%, mayroon silang hindi bababa sa 50% pagkakataon na maabot ang True Spirit Realm. Sa sandaling ito, nang ilabas ni Uncle Leo ang kanyang aura, nagbago ang ekspresyon ng Grey Cat Eagle at ng kumpanya. 30 hanggang 40% ang na-convert sa half-step True Spirit Chi. Huminga ng malamig ang ilang tao sa gitna ng karamihan. Ang aura mula sa kalahating hakbang na True Spirit Realm ay nagpabagabag sa iba. Ang Grey Cat Eagle at ang dalawang nasa likuran niya ay nagsimulang huminga ng mas mabilis at puno ng pag-iingat at pag-aalinlangan. Kung protektahan ni Uncle Leo at ng kumpanya si Zhao Feng, wala silang pagkakataong manalo. Ang overlookang Mist Province na pamilyang Liu ay isang maliit lamang na pamilya ng branch. Wala itong kinalaman sa pangunahing pamilyang Liu. Isang malamig na boses ang narinig mula sa gilid. Buong pagmamalaking tumayo si Chi Jiu habang ang kanyang pilak na buhok ay lumulutang sa hangin. Lumitaw ang isang layer ng hamog na nagyelo, na naging sanhi ng pagbaba ng temperatura sa malapit. Dahil sa lamig ay nagbago ang ekspresyon ni Uncle Leo. Nakakunot ang mga kilay ni Liu Tinggayo habang pinapaikot niya ang kanyang True Force para protektahan ang sarili. Maputi ang mukha ni Lindong na nakaitim habang nagpupumilit na lumaban. Chi Jiu, ang kailangan mo lang gawin ay pigilan ang matandang iyon. Ipaubaya sa amin ang natitira at bibigyan ka namin ng 40% ng mga kita. Ang Grey Cat Eagle ay nagpakita ng isang masayang ekspresyon. Ang lakas ni Chi Jiu ay mas malakas kaysa sa inaasahan at nagawang labanan si Uncle Leo. Noong una ay inakala ni Zhao Feng na ang una ay malapit lang kay Kang Yuyu ngunit sa hitsura nito ngayon, may kakayahan siyang makipagbalikat sa kanya. Sky Frost Dominance Feast. Ang kamao ni Qiu Jiu ay nagbigay ng malamig na asol na aura at isang malamig na yelong asol na liwanag ang kumikislap patungo kay Uncle Leo at sa dalawa. Lahat ay umiwas. Bulalas ni Uncle Leo nang lumitaw ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit, na bumubuo ng putik na kulay dilaw na palad. Pang! Binasag ng palad ang pag-atake ni Chi Jiu at durog pasulong. Bahagyang umatras ang figure ni Chi Jiu habang siya ay naging malamig na anino na galit na umatake kay Uncle Leo. Ang Chi Jiu na ito ay may hindi kapani-pani walang kapangyarihan at ang kanyang opensa ay malapit kay Kang Yuyo samantalang ang kanyang depensa ay mas malakas pa. Sa pangkalahatan, mas malakas siya kaysa kay Kang Yuyo kung hindi naiintindihan ng huli ang binhi ng layunin ng espada. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang ulo. Sa mga tuntunin ng edad, si Chi Jiu ay mas matanda sa paligid ng 4 hanggang 5 taon kaysa kina Zhao Feng at Kang Yuyo. Matapos mapatatag ang Seed of Sword Intent ni Kang Yuyo, lalago ang kanyang lakas sa isang bagong antas. Atake. Bulalas ng Grey Cat Eagle at pinangunahan ang dalawang katulong sa 7th Sky patungo kay Zhao Feng. Hindi naman masama ang lakas ni Liu Tinggayo at kaya niyang hawakan ang 7th Sky ng mag-isa. Si Lindong, gayunpaman, ay nakaramdam ng bahagyang problema habang nakaharap sa kabilang 7th Sky.
Brat na may asul na buhok, kung ibibigay mo ang Asher Sharp Swallow ngayon at putulin ang iyong mga kamay at paa, iisipin kong hayaan kang mabuhay. Isang brutal na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Grey Cat Eagle. Sa pagpigil ni Chijio kay Uncle Liu, silang tatlo sa Seventh Sky ay higit pa sa sapat upang ibagsak si Zhao Feng at ang kumpanya. Hihihi, ganun ba? Handa akong ibigay ang Asher Sharp Swallow, ngunit hindi ko alam kung may kakayahan kang tanggapin ito o wala. Binigay ni Zhao Feng ang kanyang mga braso at sumipol, inutusan ang Asher Sharp Swallow na bumaba. Bahagyang huminto ang Grey Cat Eagle. Ngunit sa sumunod na sandali, ang Asher Sharp Swallow ay naging blur na halos hindi makita ng mata na bumaril patungo sa Grey Cat Eagle. Shoo! Isang madugong sugat ang naiwan sa balikat ni Grey Cat Eagle. Kung hindi dahil umiwas siya sa oras at pinrotektahan ang sarili sa True Force, nahati na siya sa kalahati. Ang mga balahibo ng Asher Sharp Swallow ay lubhang manipis, at idinagdag sa katotohanan na ang katawan nito ay magaan, ito ay mahusay sa parehong mahusay sa bilis at opensa. Sa makatuwid, ang Grey Cat Eagle ay nasugatan sa sneak attack na ito. Bastos. Ang Grey Cat Eagle ay umungal at sumugod patungo sa Asher Sharp Swallow, sinusubukang sakupin ito. Gayunpaman, ang Asher Sharp Swallow ay isang hayop sa Seventh Sky na ang bilis ay pinakamataas na antas. Ganoon ba kadaling talunin? Sa ilalim ng kontrol ni Zhao Feng, ang Asher Sharp Swallow ay kumikislap sa himpapawid ng panapanahon at lumipad sa mga mahiwagang ruta, na pinipilit na bumalik ang Grey Cat Eagle. Nagulat ang mga nanonood sa malapit nang magsimula silang mag-usap. Maaaring ang brat na ito ay isang bihirang beast tamer. Ang beast tamer ay isang bihira at malugod na tinatanggap na trabaho sa Canopy Great Country. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ang pinakaligtas sa lote. Ang kailangan lang niyang gawin ay gamitin ang kanyang mental energy para kontrolin ang Asher Sharp Swallow. Ang bilis at opensa ng Asher Sharp Swallow ay perpekto. Ang kahinaan lamang ay depensa ngunit nasa ilalim ng aking kontrol. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Zhao Feng. Nakikita ng kanyang God Spiritual Eye ang mga depekto ng Grey Cat Eagle, kaya't binibigyan ng kalamangan ang Asher Sharp Swallow. Sa kabila, magkasamang nag-away sina Uncle Liu at Chijio at ang una ay nag-scan kay Liu Tinggayo at kasama. Sa totoo lang, medyo nagpigil siya para bigyan ng pagkakataon sina Liu Tinggayo at Lindong para sa tunay na karanasan sa labanan. Hindi nabigo si Liu Tinggayo. Siya ay matalino at may mahusay na lakas sa pakikipaglaban, madali niyang nalabanan ang isang tao sa Seventh Sky at kahit na makakuha ng bahagyang mas mataas na kamay. Para naman kay Lindong na nasa stalemate, halos hindi niya malabanan ang Seventh Sky ngunit hindi ito itinuturing na masama. Gayunpaman, ang pinaka-hindi niya inaasahan ay si Zhao Feng. Ang may asol na kabataang ito na nagmula sa labas ng mga rehiyon ay maaaring gamitin ang kanyang lumilipad na hayop ng mag-isa upang sugpuin ang Grey Cat Eagle. Pagkatapos ng lahat, maliban sa Chijio, ang lakas ni Grey Cat Eagle ang pinakamalakas. Ito ay mental energy. Gumagamit siya ng lihim na pamamaraan para kontrolin ang Asher Sharp Swallow. Maaaring ito ay Beast Tamer talaga siya. Naramdaman ni Uncle Liu ang alon ng mental energy mula kay Zhao Feng. Ang Beast Tamer ay isang bihirang trabaho na maaaring gawing alagang hayop ang mga mabangis na hayop. Ang mga may pambihirang mental na enerhiya ay may malaking kalamangan sa landas na ito. At sa katotohanan, maraming pagkakataon si Zhao Feng kung saan makokontrol niya ang Asher Sharp Swallow para tapusin ang laban, ngunit gusto niyang maunawaan ang lakas ng pamilya Liu. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay umupo sa kanyang balikat at iwinagayway ang mga paa nito, na nagpapasaya sa kanila. Si Zhao Feng ay tumango at ngumiti ng maamo, halos pumalakpak. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng halos sumabog ang Grey Cat Eagle at ang kumpanya sa galit. Natulala si Tio Liu, tila nanonood lang ng palabas ang pusa at tao. Hahaha, ang munting pas ang magnanakaw ba ay nagyaya para sa akin? Puno ng kagalakan si Liu Tinggayo at lalo pang nagsikap, pinilit ang kanyang kalaban na umatras. Hindi niya nakita ang mapaglarong ekspresyon ng maliit na magnanakaw na pusa. Gago itong pusa at tao. Nanunood lang sila ng palabas at walang ginagawa. Galit na galit si Lindong ngunit wala siyang magagawa.
Mayroon na siyang masamang opinyon kay Zhao Fang. Halos hindi niya mapigilan ang Seventh Sky na tao. Kung tutulungan siya ni Zhao Fang, mababago man lang nila ang sitwasyon. Ngunit hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagsali ang dalawa. Ang labanan ay tumagal ng ilang sandali at si Lindong ay hindi na makatagal. Oras na. Tumanggo si Uncle Liu at ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ay biglang tumaas nang magsimula siyang mag-counterattack. Kung tutuusin, siya ay isang elder ng pamilya at 30 hanggang 40% ng kanyang True Force ay na-convert sa kalahating hakbang na True Spirit Chi. Agad niyang itinulak pabalik si Chi Jiu at nang ibabaw. Gayunpaman, mas malakas si Chi Jiu kaysa sa kanyang inaasahan at isang layer ng ice armor ang lumitaw sa kanyang katawan. At saka, lumakas ang bloodline power mula sa Chi Jiu at ang kalapit na lugar ay naging yelo. Gago! Itong Chi Jiu ay may bloodline power. Natigilan si Tio Liu. Hindi maganda ang sitwasyon ngayon. Noong una ay naisip niya na madali niyang kontrolin ang sitwasyon ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakagulo ni Chi Jiu. Sa oras na ito, tumanggo si Zhao Fang. Hihihi, munting pas ang magnanakaw, oras na para sumikat ka. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay umiling sa ayaw. Bago pa ito makapag-react ay dinampot ito ni Zhao Fang sa pamamagitan ng kanyang mga tenga at inihagis patungo sa Grey Cat Eagle. Ano? Ang Grey Cat Eagle ay nakikipaglaban sa Asher Sharp Swallow at nakita niya na ang maliit na pas ang magnanakaw ay ibinabato patungo sa kanya na parang bola. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay tumutusok patungo sa maliit na pas ang magnanakaw. Shua! Ang munting pas ang magnanakaw ay biglang nawala sa kanyang paningin. Bago pa siya makapag-react ay isang pas ang paa ang tumama sa kanyang lalamunan. Plop! Bamuka ang lalamunan ng Grey Cat Eagle at bumuhos ang dugo sa lupa. Meow meow! Muling lumitaw ang munting pas ang magnanakaw. Marunong maging invisible ang pas ang ito. Ang pas ang ito ay sobrang tuso. Pinatay nito ang Grey Cat Eagle sa isang galaw. Nagbago ang ekspresyon ng mga nanonood sa malapit. Ang munting pas ang magnanakaw ay halatang hindi isang normal na alagang hayop. Matapos mapatay ang Grey Cat Eagle, naging isang panig ang labanan. Tumingin ng malalim si Chi Jiu kay Zhao Fang bago umalis. Bumantong hininga si Tio Liu at pinunasan ang malamig na pawis. Halos hindi niya makontrol ang sitwasyon noon. Hindi nagtagal ay lumingon ang kanyang mga mata kay Zhao Fang at maingat na sinabi. Maaari ko bang tanungin ang munting kaibigang ito, ikaw ba ay isang bihirang beast tamer? Beast tamer. Naramdaman ni Zhao Fang ang inaasahan at paggalang sa mga mata ni Uncle Liu. Oo. Tama iyan. Beast tamer ako. Umikot ang pag-iisip ni Zhao Fang habang tinatango niya ang kanyang ulo. King of Gods, Kabanata 255. Flooding Lake City. Tama iyan. Beast tamer ako. Casual na sagot ni Zhao Fang habang walang kahihiyang kinuha niya ang titulong ito. Si Uncle Liu at ang kasalukuyang karamihan ay naniwala na sa 80 hanggang 70% lawak na siya ay isang beast tamer. Kung tutuusin, nakita nilang personal na kinokontrol ni Zhao Fang ang Asher Sharp Swallow at pinigilan ang Grey Cat Eagle na nasa 7th Sky. Bumangon ang hinala sa loob ng kabataan na nakaitim, si Lindong. Biglang naging kagalang-galang na beast tamer ang batang ito sa kanayunan. Masyadong hindi kapanipaniwala iyon. Napakalaki ng Canopy Great Country at sa gayon, kailangan ang malaking bilang ng lumilipad na hayop. Gaano man kabilis ang isang tao, kahit na ang isang eksperto sa True Spirit Realm ay mapapagod pagkatapos ng isang paglalakbay na umaabot ng 10,000 milya ang haba, sa makatuwid, ang bawat eksperto ay may lumilipad na alagang hayop. Ang taong nakasuot ng gininto ang tao noon ay mayroong 4-wing flying cloud leopard na maaaring magamit sa pakikipaglaban at paglalakbay. Gaano nga ba kapagod at pagka-depress ang maglakad ng 10,000 milya? Sa lahat-lahat, ang mga lumilipad na alagang hayop ay bihira sa Canopy Great Country at pinagawayan sa ilang lugar. Nangangahulugan ito na ang mga beast tamer ay lubos na tinatanggap sa Canopy Great Country, gayunpaman, nakalulungkot na ang mga taong may ganitong trabaho ay masyadong mababa. Mas kaunti pa kaysa sa mga array creator at filmmaker. Kaya naman, nang kumpirmahin ni Zhao Fang na siya ay isang beast tamer,
ang mga mata ni Uncle Leo ay kumikinang sa pananabik. Kaya beast tamer ka talaga. Hindi nakakagulat na mayroon kang isang matalino at kaibig-ibig na alagang hayop. Ang pares ng kumikinang na mga mata ni Liu Tinggayo ay humahanga kay Zhao Fang. Sa kanilang tatlo, ang ekspresyon lang ni Lindong ang madilim at kainahinala. Sa isang normal na sitwasyon, maniniwala rin siya, ngunit dahil sa hindi niya gusto kay Zhao Fang, hindi niya matanggap ang realidad na ito. Tito Liu, Sister Ting, hindi pa ako nakarinig ng ganyang batang beast tamer. Tanong ni Lindong sa paraang laban kay Zhao Fang. Dongger, huwag kang maging walang galang. Pinagalitan ni Uncle Leo at pinutol si Lindong sa gitna ng kanyang pangungusap. Ang maliliit na pamilya ay walang beast tamer at napakahirap hanapin. Halimbawa, ang pamilyang Liu sa Overlookong Mist ay may ilang baguhan na beast tamer na nag-aalaga ng pagkain at pagpapagaling ng kanilang mga alagang hayop, ngunit napakahirap para sa kanila na paamuin ang mga yaw beast. Ang pamilyang Liu sa Overlookong Mist ay minsan ay nagkaroon ng profesional na beast tamer ngunit hindi siya nagtagal at hindi nagtagal ay kinuha siya ng ibang mga pamilya. Hindi ko kailangan patunayan ang aking pagkakakilanlan sa sinuman. Tumingin si Zhao Fang kay Lindong, puno ng kumpiyansa ang kanyang mga salita. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay tumanggo sa gilid at iwinagayway ang mga paa nito, na parang sinasabing tama ang may-ari nito. Nang makita ito, mas naniwala sina Tio Leo at Liu Tinggayo. Bahagyang naghinala pa si Lindong ngunit hindi siya nang ahas na sumagot. Kung si Zhao Fang ay hindi isang beast tamer, paano siya magkakaroon ng Asher Sharp Swallow sa kanyang maliit na Sixth Sky cultivation? Beast tamer brother, may bisa pa ba ang deal natin dati? Sumilay sa mga mata ni Liu Tinggayo ang pagiging palihim. Napangiti si Tio Leo. Ayon sa kasunduan noon kung pipiliin ng maliit na pas ang magnanakaw na sumama sa amin, hindi mo ito pipigilan. Siyempre may bisa pa rin ang deal natin. Ngunit hindi madaling kunin ang isang alagang hayop mula sa isang beast tamer. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay sumuntok sa balikat ni Zhao Fang habang ikinakaway nito ang buntot, tinatanggihan ang mga alok ni Liu Tinggayo na may pagmamalaki. Ang resultang ito ay hindi nagulat kay Uncle Leo. Kung ang maliit na pas ang magnanakaw ay madaling maalis mula kay Zhao Fang, kung gayon ang huli ay masisira ang titulo ng beast tamer. Bumantong hininga si Tio Leo at iminungkahi. Paano ito? Bigyan si Tinger ng 100 araw. At saka, isa kang beast tamer. Sa palagay ko ay hindi ka gagamit ng iba pang mga pamamaraan sa prosesong ito. Siyempre hindi ko gagawin, ngunit 100 araw na oras. Sinadya ni Zhao Fang na mag-alinlangan. Hanggang ngayon, kalahati pa lang ng kanyang gawain ang natapos. Hihihi, hindi ba nakakahanap ang little friend ng babae ng pamilya Leo? Ang aming destinasyon ay isa sa 7 pamilya sa side, ang pamilyang Leo ng Flooding Lake City. Tumawa si Tio Leo at sinabi, Flooding Lake City Leo family. Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Sa wakas ay nakatagpo na siya ng pagkakataong makatagpo ang mas matataas na echelon ng pamilya Leo. Ang pamilyang Leo sa Flooding Lake City ay isang malakas na puwersa. Pagdating namin doon, magiging mas madali para sa munting kaibigan na mahanap ang taong iyon. Sa pagkakaalam ko, ang pamilyang Leo ng Flooding Lake City ay may mas kumpletong family tree na magpapadali para sa iyo na mahanap ang taong iyon. Nagpatuloy si Uncle Leo nang makita niyang bahagyang naantig si Zhao Fang. Alam na ni Uncle Leo na may hinahanap si Zhao Fang sa crossing skyship. Siyempre, tumanggaw si Zhao Fang. Mahusay. Hindi napigilan ni Liu Tinggayo na tumalon sa tuwa at nagsimulang makipaglaro sa maliit na pas ang magnanakaw. Nagpakawala ng hininga si Tio Leo. Kung makakagawa siya ng relasyon sa isang beast tamer na may potensyal, magiging maganda ito para sa pamilyang Leo ng Overlookong Mist. Hindi nila namalayan na habang si Zhao Fang at ang maliit na pas ang magnanakaw ay nakatingin sa isa't isa, makikita sa kanilang mga mata ang pagiging saplada. Mula sa sandaling kinuha ni Zhao Fang ang titulong beast tamer, gusto niyang gamitin ang pagkakakilanlang ito para pumunta sa landas ni Uncle Leo at ng iba pa. Ang higit na nagpapala kay Zhao Fang ay nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa isa sa 7 pamilyang side ng pamilya Leo.
Ito ay isang napakalaking tulong para sa kanya upang mahanap ang tao. Dahil dito, binigyan ni Zhao Feng ang maliit na pass ang magnanakaw ng 100 mababang gradong primal na kristal na bato para sa tulong nito. Kung hindi dahil sa maliit na pass ang magnanakaw, malamang na hindi makakaharap ni Zhao Feng ang pamilya Liu ng ganoon kadali, ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay magdudulot lamang ng mga hinala. Kasabay nito, nagreklamo si Zhao Feng sa kanyang puso. Master, ang impormasyong ibinigay mo sa akin ay napakaliit. Mayroong ilang daang pamilya na may pangalang Liu at mayroon ding hindi mabilang na mga tao na nagngangalang Liu Qingxen. Sa totoo lang, maling sinisi ni Zhao Feng ang First Elder. Si First Elder ay hindi pa nakapunta sa Canopy Great Country at hindi man lang alam ang maraming personal na impormasyon tungkol sa taong iyon. Matagal na ring nangyari ang relasyon nila. Ang tunay na layunin ng First Elder ay iligtas si Zhao Feng at igarantya ang kanyang kaligtasan. Ang una ay walang masyadong pag-asa sa sitwasyon sa loob ng 13 bansa. Matapos tumawid sa River of Rage, opisyal na nagsama sina Zhao Feng at Uncle Liu at ang dalawang kasama. Bagamat si Tio Liu ay isang elder ng isang pamilyang branch, hindi pa siya tumawid ng River of Rage ng maraming beses. Tuwing ika-5 taon, ang Overlooking Mist Province na pamilyang Liu ay magre-rekomenda ng isang henyo o dalawa sa pamilyang side. Hindi itinago ni Tio Liu ang proseso. Nagpakita si Zhao Feng ng hitsura ng pangunawa. Ang mga rekomendasyon na ito ay tulad ng nakuha niya sa Greenleaf Village. Noon, siya at si Zhao Zhu ay inirekomenda sa pamilya Zhao ng Sunfeather City ngunit iba't ibang landas ang kanilang tinahak. Sina Liu Tinggayo at Lin Dong ay parehong inirekomenda sa mas mataas na antas. Gaano sila kapareho ni Zhao Feng? Bukod pa rito, masasabi ni Zhao Feng na ang talento ni Liu Tinggayo ay mas mataas kaysa kay Lin Dong, ibig sabihin, ang buhay ng dalawa ay lubos na mag-iiba kahit na ang talento ni Lin Dong ay hindi masama, ito ay maihahambing lamang kay Yang Gan. Bahagyang sinampal ni Uncle Liu ang kanyang espiritual na pet bag at lumitaw ang isang malaking agila, na ang lapad ng pakpak ay halos 10 yarda. Walang espiritual na pet bag si Zhao Feng, kaya may inggit lang siya. Umakyat ka. Hinaplos ni Tio Liu ang agila at pinatuloy ang grupo. Sa mga tuntunin ng paglilinang, ang berdeng agila na ito ay umabot sa 7th sky, ngunit sa mga tuntunin ng bilis at pambihira, ito ay hindi kasing ganda ng Azure Sharp Swallow ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang laki ng katawan nito ay mas mahusay at sa makatuwid ay maaaring magdala ng mas maraming tao. Kaugnay nito, nagkaroon ito ng kalamangan sa Azure Sharp Swallow. Ang pamilyang Liu sa Flooding Lake City ay hindi masyadong malayo sa River of Rage. Ang distansya ay halos kalahati ng Cloud Country. Habang nasa daan, ang mga rumaragasang batis at kabundukan ay naging dahilan ng paglaki ng mga mata ni Zhao Feng. Ang Heaven Earth Yuan Chi dito ay mas siksik kumpara sa mortal na mundo, isa sa 10 tao ay nasa Ascended Realm na. Sa kalangitan, paminsan-minsan ay may lumilipad na mga hayop at figure ng ilang eksperto sa True Spirit Realm. Hindi ito nakita ni Uncle Leon na kakaiba. Ang mga normal na eksperto sa True Human Rank ay makikita kahit saan. Ang mga nasa itaas lang ng True Human Rank ang bihira. Maaaring baliktarin ng True Lord Rank ang mga ulap gamit ang kanilang mga kamay at lahat sila ay mga dominanteng figure. Makalipas ang ilang araw, pumasok ang berdeng agila sa isang lugar na may lawa. Medyo sikat ang flooding lake sa Canopy Great Country. Mayroong ilang 12-dosenang paksayon at pamilya dito na mataas ang ranggo. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Feng ay nag-scan sa lugar na ito at nalaman na ang Heaven Earth Yuan Chi ay mas dalisay at ang mga pagkakataon ng mga mahalagang mapagkukunan na lumitaw ay mas mataas. Sa Flooding Lake City, ang Liu side family ay isa sa 3 pinakamalakas na puwersa. Diretso lang ang Flooding Lake City. Ilang beses nang nakapunta rito si Tio Liu at nagpaliwanag kay Zhao Feng. Sa totoo lang, nakita na ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang Flooding Lake City sa unahan. Nakita pa niya ang istruktura nito. Ang buong Flooding Lake ay nabuo ng hugis puso. Ang bahaging nakakurba paloob ay halos nasa gitna ng lawa. Ang Flooding Lake City ay nasa gitna ng isla. Sa sandaling lumipad ang berdeng agila sa Flooding Lake City, naging tahimik at maingat si Uncle Liu at ang kanyang mga kasama.
May mga paminsan-minsang malakas na aura na kabilang sa mga nasa kalahating hakbang na True Spirit Realm o True Human Rank na lumipad sa ibabaw ng Flooding Lake City. Sa kanyang God Spiritual Eye, hindi maiwasan ni Zhao Feng na siyasatin at ikumpara ang mataong lugar na ito sa 13 bansa. Ang huli ay talagang isang kanayunan. Ang Flooding Lake Leon na pamilya ay matatagpuan sa silangang bahagi ng lungsod at namamahala sa isang malaking halaga ng lupa. Mayroong panuntunan sa pagpasok sa Flooding Lake City. Ang malalaking lumilipad na hayop ay kailangang itago sa loob ng spiritual pet bag. Hindi sila pinayagan sa loob ng lungsod. Tahimik na inalis ni Uncle Leo ang agila at bumaba sa lupa, pasulong patungo sa lungsod. Bahagyang nanlumo si Zhao Feng. Wala siyang spiritual pet bag at hindi niya kayang bilhin ito. Tumigil ka. Lumipad ang ilang gwardya at hinarang si Zhao Feng. Ang kanyang Azure Sharp Swallow ay itinuturing na isang malaking lumilipad na alagang hayop dahil ito ay ilang yarda ang haba at makakaistorbo sa iba sa loob. Maraming mga gwardya sa himpapawid na nakaupo sa mga lumilipad na hayop, ang kanilang lakas ay mula sa 5th sky hanggang 7th sky kasama ang mga pinuno na umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Si Zhao Feng ay may dalawang pagpipilian. Iwanan ang Azure Sharp Swallow sa labas. Ngunit ang pagpipiliang ito ay nangangahulugan na ang ibang mga eksperto ay maaaring nakawin ito. Ikalawa, isuko ang pagpasok sa loob ng lungsod. King of Gods, Kabanata 256. Umayos ka. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Ito ang unang pagkakataon niya rito at wala siyang alam at hindi rin siya pamilyar sa mga lupain. Kaya't maaari lamang niyang iwanan ang Azure Sharp Swallow sa labas. Nagpasya siyang iwanan ang Azure Sharp Swallow sa himpapawid at maaari lamang itong bantayan gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Sa oras na ito ay nagsalita si Uncle Leo. Mga mahal kong Ginoo, ayon sa mga patakaran ng bawat lungsod, pinapayagan ang Beast Tamers na dalhin ang kanilang mga alagang hayop sa loob ng lungsod. Sa anumang mundo, gaano man kahigpit ang mga patakaran, palaging may kakaunting bilang ng mga tao na may espesyal na awtoridad. Halimbawa, kapag naabot ng isa ang True Lord rank, kung gusto nilang sumakay sa lungsod kasama ang kanilang mga alagang hayop, walang makakapidyo sa kanila. Ang mga patakaran ay walang halaga sa kanila. Ang Beast Tamers ay isa ring espesyal na grupo ng mga tao dahil napakababa ng bilang nila sa loob ng Canopy Great Country. Higit pa rito, ang Beast Tamers ay kadalasang mayroong mas maraming beast at maaaring hindi sapat ang bilang ng mga spiritual pet bag. Sa makatuwid, ang bawat lungsod ay mag-aalaga sa kanila. Beast Tamer. Ang nangungunang bantay sa kalahating hakbang na True Spirit Realm at may kaina-hinalang tumingin kay Zhao Feng. Hindi rin siya pinaniwalaan ng ibang mga guard. Ang Flooding Lake City ay isang napakalaking lungsod sa Canopy Great Country at halatang maraming Beast Tamers sa loob ng lungsod, ngunit lahat ng Beast Tamers na ito ay may ilang katanyagan at nakilala sila ng mga gwardya. Ang isang mata na Azure na buhok na kabataan sa harap nila ay mukhang kaina-hinala at masama. Kahit anong tingin nila dito, hindi siya mukhang isang Beast Tamer. Hahaha, kailan pa nagkaroon ng kabataang Beast Tamer ang lugar ng Flooding Lake? Ang isang ito ay gustong matuto ng kaunti. Isang masiglang tawa ang tumunog. Nang matapos ang pangungusap, lumipad ang isang lilang nakabaluti na kabataang nakasakay sa isang dalawang ulo na pulang ibon. Young Master Liu. Leader Liu. Binati ng mga gwardya ang bagong dating na may magalang na ekspresyon. Ang batang ito na nakasuot ng purple ay nasa kalahating hakbang din na True Spirit Realm, ngunit ang kanyang aura ay mas malakas pa kaysa kay Uncle Leo. Ang kanyang True Spirit Chi ay umabot na sa 60%. Bahagyang naantig si Zhao Feng. Si Uncle Leo ang agad na nakilala ang kabataang ito. Young Master Liu. Ang nakabaluting kabataan na nakasuot ng kulay ube ay nag-inspection kay Uncle Leo at naramdaman na medyo pamilyar sila. Ikaw. Sinabi agad sa kanya ni Tio Leo ang kanilang pagkakakilanlan. Oh, ito pala ang branch family mula sa overlookang Mist Liu family. Muntik ko nang makalimutan. Panahon na ng taon para ipadala ng pamilya ng sangay ang kanilang mga rekomendasyon. Sa wakas ay naalala ni Young Master Liu Yuan. Noong nakaraan, nang ipadala ni Tio Leo ang mga disipulo ng pamilya ng sangay sa pamilyang Leo ng Flooding Lake, nakita niya ang Young Master na ito.
Sa pamamagitan ng pagpapakilala, nalaman ni Zhao Feng na ang young master na ito na si Liu Yuan ay ang stepson ng head ng Liu family at namumukod tangi sa mga nakababatang henerasyon. Ito si Zhao Feng, isang beast tamer na kakakilala ko lang na sumama sa amin sa Flooding Lake City. Ipinakilala ni Tio Liu si Zhao Feng. Ang young master na si Liu Yuan ay mahinang tumango, hindi binibigyang halaga si Zhao Feng bilang isang beast tamer. Sa panahong ito, labis na tinatanggap ang beast tamers at may mga kaso ng mga taong nagpapanggap na isa. Isang karangalan ko na makilala ang isang batang beast tamer. Nagkataon na parang napakagulo ang ugali ng dalawang-headed flaming ridge bird ko. Maaari bang tumulong si beast tamer Zhao ng kaunti o dalawa? Sa sandaling matapos ang mga salita ni Liu Yuan, ang dalawang ulong flaming ridge bird sa ibaba niya ay tumili at isang alon ng apoy ang lumitaw. Si Liu Yuan ay pinilit na umalis sa likod ng dalawang ulo ng flaming ridge bird. Malamig na tumawa si Zhao Feng sa kanyang puso. Ang Liu Yuan na ito ay isang aktor na sadyang nagpagalit sa dalawang ulo ng flaming ridge bird upang magdulot ng gulo sa kanya. Nakikita ng lahat na ang timing ng mga ibon na nagagalit na sandali ay masyadong nagkataon. May gustong sabihin si Uncle Liu at ang mga kasama ngunit pinigilan nila ang kanilang mga sarili. Kung tutuusin, kung si Zhao Feng ay isang tunay na beast tamer, ang mga pang-araw-araw na problemang tulad nito ay dapat na malulutas. Higit pa rito, gusto nilang makita ang beast taming powers ni Zhao Feng. Oo naman. Gayunpaman, hindi ko ito ginagawa ng librere. Mahinahong sabi ni Zhao Feng habang sinusulyapan ang galit na ibon. Isang gantimpala. Huminto ang lahat. Ang Zhao Feng na ito ay hindi madaling pakitunguhan ngunit ang tunay na beast tamers ay hindi rin. Hanggat maaari mong patahimikin ang aking maliliit na pulang apoy, matutugunan ko ang anumang pangangailangan. Tiwalang sabi ni Liu Yuan. Agad namang tinanong ni Zhao Feng si Liu Yuan na tumulong sa paghahanap ng isang babae ng pamilya Liu. Walang problema. Walang pag-aalinlangan na sabi ni Liu Yuan. Ang kanyang maliit na pulang apoy ay naging galit sa kanyang kalooban. Kung talagang mapatahimik ito ni Zhao Feng, ipapakita nito ang kanyang tunay na kakayahan. Higit pa rito, ang isang beast tamer ay isang tao na kahit na ang pamilyang Liu ng Flooding Lake ay kailangan para magkaroon ng magandang relasyon. Ang mga normal na pangangailangan ay madaling matugunan. Tumango si Zhao Feng at dahan-daang lumakad patungo sa dalawang ulong flaming ridge bird. Ang dalawang ulong flaming ridge bird ay nagpakpak ng mga pakpak nito at ang dingding ng apoy ay tumaas, na parang nagpapakita kay Zhao Feng. Kumalma ka. Kumilos ka. Ngumiti si Zhao Feng at inabot ang isang daliri at inikat ito ng pabilog. Kasabay nito ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dalawang ulong flaming ridge bird. Meow meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay lumitaw din sa balikat ni Zhao Feng at inilabas ang mga ngipin nito patungo sa dalawang ulo na flaming ridge bird. Ang huli ay nanigas at hindi gumagalaw. Ang daliri ni Zhao Feng na gumuguhit ng mga bilog ay tila naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan na makapagpapakalma ng mga tao. Tila may epekto rin ang mga kilos ng munting pas ang magnanakaw. Ang tao at pusa ay ligtas na nakarating sa harap ng dalawang ulo na flaming ridge bird. Kumalma ka. Kumilos ka. Inabot ni Zhao Feng at hinaplos ang ulo ng dalawang ulo na flaming ridge bird. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat ng nasa malapit. Sa harap ng dalawang ulo na flaming ridge bird, ang figure ni Zhao Feng ay parang dwarf kumpara dito. Ngunit gumamit siya ng isang simpleng taktika para pakalmayan ang ibon at ang huli ay napakatahimik. Nagulat si Liu Yuan at agad na sumipol, ngunit ang dalawang ulong flaming ridge bird ay bahagyang nanginig at walang anumang halatang reaksyon. Sa oras na ito ay nakatayo si Zhao Feng sa ibabaw ng ibon. Walang sino man ang makakatayo ng ligtas sa maliliit na pulang apoy pabalik nang wala akong allowance. Ang beast tamers lang ang makakagawa nito. Nang si Zhao Feng at ang maliit na magnanakaw na pusa ay parehong tumayo sa dalawang ulo ng flaming ridge bird na si Liu Yuan ay natagpuan na ang kanyang maliit na pulang apoy ay nanginginig. Meow! Meow! Ang munting pas ang magnanakaw ay kinopya ang aksyon ni Zhao Feng, tinatapik ang paa nito sa ulo ng maliit na pulang apoy, na parang sinasabing, "Umayos ka.
Si Liu Yuan, si Uncle Liu at ang kasama ay lahat ay may maliwanag na ekspresyon. Ito ay lalo na para kay Liu Yuan habang kumikibot ang kanyang mukha. Ang kanyang maliit na pulang apoy ay may maapoy na init ng ulo at hindi kailanman napahiya ng ganito. Ang munting pasang iyon ay naglakas loob na maglaro ng maliliit na pulang apoy. Bagamat bahagyang nagalit si Liu Yuan ay magalang pa rin siya. Si Master Zhao ay talagang nakikihalubilo sa mga hayop. Ang isang ito ay makakatugon sa iyong kahilingan kapag bumalik ako sa pamilya. Bahagyang tumango si Zhao Feng na parang isang tunay na beast tamer. Kung gaano siya kumilos sa ganitong paraan, mas kailangang mag-ingat si Liu Yuan at ang iba pa. Ang isang beast tamer ay hindi madaling mahanap kahit para sa Flooding Lake Liu family. Pagkatapos, sa pangunguna ni Liu Yuan, lahat ay dumaan ng maayos at walang pumihil kay Zhao Feng na kunin ang kanyang Azure Sharp Swallow. Kapag nakilala ang kanyang titulong Beast Tamer, magagamit niya ang pribilehiyong ito. Hindi lamang makokontrol ng Beast Tamers ang kanilang sariling mga alagang hayop, maging ang mga alagang hayop ng iba pang malapit ay magiging kakaibang tahimik. Pagkatapos noon, si Zhao Feng at ang iba pa ay pumasok sa Flooding Lake Liu family bilang mga bisita. Si Uncle Liu at ang iba pa ang tumanggap ng mas mabuting pagtrato dahil kay Zhao Feng. Ang Flooding Lake Liu family ay nagpadala pa ng elder sa True Spirit Realm para pagsilbihan si Zhao Feng. Binati ng elder na ito si Zhao Feng at nangakong ibibigay ang pinakamataas na pagtrato kay Zhao Feng. Ang pinakamataas na pagtrato ay halos ang pagtratong natanggap ng Glorious Elders. Karaniwang kailangang nasa True Spirit Realm ang Glorious Elders para matanggap ang pinakamataas na pagtrato na ito. Pwede mo ba akong bigyan ng oras para makapag-isip? Bahagyang tumango si Zhao Feng ngunit hindi agad pumayag. Ang pinakamahalagang gawain niya ngayon ay ang tapusin ang misyon ng kanyang master. Naalala rin niya na ang taong ito ay tutulong sa pag-aayos sa kanya kapag natanggap nila ang liham. Ngunit kung malalaman ni First Elder na si Zhao Feng ay may potensyal na maging isang pinakamataas na pagtrato na panauhin ng isang malaking pamilya sa Canopy Great Country, malamang nasasabihin niya sa kanya na agad na pumayag at huwag magpadala ng ilang sulat. Ang intensyon ng First Elder ay maging maayos si Zhao Feng sa Canopy Great Country at ang sulat na iyon ay isang koneksyon lamang. Gayunpaman, ang pagiging isang pinakamataas na pagtrato na panauhin ay may mas magandang pagtrato kaysa sa mga core disciples. Hindi na kailangan ni Zhao Feng ng mga koneksyon. Ang pagtanggap sa kanyang Peking Beast Tamer title ay higit na lumampas sa inaasahan. Ito ay isang bagay na hindi pinaniwalaan ni Zhao Feng. Pero halata naman. Hindi alam ni Zhao Feng ang tunay na intensyon ng kanyang master at naisip lamang niyang ipadala ang sulat sa tunay na may-ari. Ito ay isang Flooding Liu token. Sa pamamagitan nito, maaaring makapasok si Brother Zhao sa teritoryo ng Flooding Lake Liu na pamilya nang walang mga paghihigpit. Ang elder sa True Spirit Realm ay hindi nagulat o nalungkot. Sa halip, binigyan niya ng token si Zhao Feng. Flooding Liu token. Hindi napigilan ni Tio Liu na magpakita ng naiinggit na tingin. Ang Beast Tamers ay napakabihira sa Canopy Great Country at mga trabahong pinaglabanan ng mga puwersa. Ang Flooding Liu token na ito ay kumakatawan sa pagkakakilanlan ng marangal na panauhin ni Zhao Feng. Sa ganitong tanda, magiging mas maayos ang mga aksyon ni Zhao Feng sa lugar ng Flooding Lake. Nang matapos ang talakayan ni Zhao Feng ay si Uncle Liu at ang kanyang kumpanya. Lumapit kayong dalawa at subukan ang inyong talento. Tinanaw ng elder sina Liu Tinggayo at Liu Dong ng mahina at sinabing walang pakialam. Tinger, pumunta ka. Puno ng pag-asa at kaba si Tio Liu. Ang True Spirit Realm Elder ay hindi kumuha ng anumang pagsubok na item. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang palso ni Liu Tinggayo. Bloodline Inheritance, ito ang bloodline ng aming ninuno ng pamilyang Liu. Bulalas ng matanda. Isang malabong berdeng kulay na dugo ang lumitaw sa balat ni Liu Tinggayo na parang esmeralda. Bihira ang mga bloodline kahit sa Canopy Great Country. Higit pa rito, ang bloodline ni Liu Tinggayo ay ang mga ninuno ng pamilya Liu. Nabalisa nito ang mga nakatataas na echelon ng pamilya Liu. Nagtagumpay sina Liu Tinggayo at Liu Dong na makapasok sa pamilyang Liu ng Flooding Lake at nagkaroon ng pagkakataong maging isda mula sa mga carp. Nang masaksihan ang eksenang ito,
Naalala ni Zhao Feng nang pumasok sila ni Zhao Zhou sa pamilya Zhao. Nang gabing iyon, nanatili si Zhao Feng sa isang guest room sa loob ng pamilya Liu. Ibinigay din ni Liu Yuan ang isang booklet kay Zhao Feng na naglalaman ng listahan pagkatapos ng listahan ng impormasyon. Ang mga pangalan sa booklet ay pawang Liu Qingxen. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na humanga sa kahusayan ni Liu Yuan. Oh, oo nga pala, nakalimutan kong sabihin kay Master Zhao na ang anak ng Flooding Lake City Lord ay pinangalan ng Liu Qingxen. Sabi ni Liu Yuan matapos mag-alinlangan sa loob ng ilang panahon. Oh, hindi ito pinansin ni Zhao Feng dahil napakaraming tao na may parehong pangalan. Ang pangunahing punto ay ang Liu Qingxen na ito ay naghahanap ng asawa sa pamamagitan ng sparring. Nagpatuloy si Liu Yuan habang lumalabas ang pawis sa kanyang ulo.